Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Bilang pakikibahagi sa paggunita ng Semana Santa, inihahandog namin sa inyo ang mga kasaysayang hango sa patotoo ng mga taong nakaranas ng himala sa kanilang buhay na maaring naganap din o maggaganap pa lamang sa buhay ng bawat isa sa atin. May takot ako sa Diyos. Kaya pinalaki ko ang aking mga anak sa pagsunod sa mga kalooban niya. Kaya lang isang pangyayari sa aming buhay ang di ko matanggap na halos ikaguho ng aking pananampalataya. Tawagin niyo na lamang po akong Nestor. O Lita, gisingin mo na mga anak natin ha at maaga tayong dadalo ng misa para hindi tayo malate. Ang sabi ng anak mo si Carla, sa hapon na lamang daw siya dadalo kasama ng mga kaibigan niya, Nestor. Naku, hindi pwede yun. Ang gusto ko magkakasama tayong pamilya sa pagdalo sa misa. Kaya sige na, gisingin mo na sila ha. Bumangon ka na anak, Carla. Ikaw rin, Miko. Bangon na kayo. Ano ba kayo? Nay! Nay, di ba sabi ko sa inyo sa hapon na lang ako kasama ng mga kaibigan ko para magsimba? Ayaw ng itay mo. Gusto niya magkakasama tayo. Si Itay talaga. Ate, huwag ka nang magreklamo. Talagang gusto ni Itay sa pagsisimba natin. Magkakasama tayo. Kaya sige na. Sikasuhin niyo ng sarili niyo para hindi tayo ma-late sa pag-attend ng misa. Nakatutuwa naman kay mag-anak. Nakikita kong tuwing linggo, magkakasama kayo na dumadalo ng misa. Ay, opo, Manang. Yung po kasi ang gusto ni Nestor eh. Ay, yun naman po talaga ang dapat. Na magkakasama ang pamilya sa pagtupad sa obligasyon nila sa Diyos. Ay, oo nga naman. Sana'y ganyan din ang katwiran ng ibang tatay. Nakatutuhong tignan kay mag-anak na magkakasabay na nagsisimba. Kaya hanga ako sa iyo, Nestor. Talagang malapit ka sa Diyos. Saan ka pupunta, Miko? Sa bahay po ng kaklase ko. Kasi po meron kaming tatapusin project sa bahay nila eh. Sige ha, pero huwag ka magtatagal dun. Opo, Nay. Umuwi ka bago dumating ang tatay mo. Akala ko, di ka na pupunta rito eh. Para gumawa ng project natin, Miko. Pwede ba naman yun? Di hindi natapos yung project natin. May iniutos pa kasi sa akin si Nay eh. Kaya ngayon lang ako. Liga. Pumasok ka na rito sa loob. Nasa sala yung gagawin nating project. Sige. Ay, teka. May dala ka bang gamit? Oo naman. Di ko nakalimutan yung cutouts ng mga letra na ginawa ko. Good. Pati nga yung mga pictures na ginupit ko sa magazine eh. Para doon sa project natin sa Civica. Carla, wala yata ang kapatid mo, ha? Kanina ko pa hindi nakikita. Nagpunta po siya sa bahay ng classmate niya, Itay. Nagpaalam po siya kay Inay kanina. Ganun ba? Ang sabi, gagawa raw sila ng project. O, anong oras siya uuwi? Abay, magdidilim na, ha? Pauwi na marahil yun. Oh, nandiyan ka pala. Sabi ko sa kanya, Ika. umuwi agad eh. Eto yung kaping ipinatimpla mo, Nestor. Nandiyan sa laptop. Siya nga pala, kinuha ko kanina yung report card ng anak mo si Miko. Teka ha, kukunin ko lang sa drawer. Sandali. Kala ko si Carla magtitimpla ng kape, ikaw pala nagtimpla. Ay, eto. Naku, matutuwa ka check sa grades niya. Oh, yan, tingnan mo. Tataas na. Abulok. Tataas nga, ah. Oh, 87 ang pinakamababa niya ngayon. Mukhang mana sa akin, ah. Sige na nga. Mana na nga sa'yo. Kaya nga nagsisikap ako ng gusto dahil ang gusto ko mapagtapos sa pag-aaral ng mga anak natin at matupad ang mga pangarap nila. Dahil
Nakita mo naman, parehong masipag mag-aral ang dalawa nating anak. Ay, buti na lang natapos natin yung project natin, Lemuel. Oh, Oras na ba? Hoy, gabi na. Kailangan ko na umuwi. sige. Baka nag-aalala na sa iyong magulang mo. Oo nga. Ibang kasi tayo pareho eh. Di natin namalayan ng oras. 8:00 na pala. Oo nga, no? Kung wala lang tayong pasok bukas, dito ka na lang sana matulog eh. Ay, hindi pwede. Kasi alam ni Inay, uwi din ako kagad eh. Sige, tutuloy na ako. Sige, Pards. Sige. Mag-iingat ka sa pag-uwi, ah. Oo. Sana daw pagalitan ni Netay. Kasi ginabi na ako. Pinsan ko na ng paglalakad ko. Ay! May mamang tumatakbo, parang may umabot sa kanya. Patungo dito sa kinaroroonan ko. Huh? Tabi ko. Umabon doon lumaman to. Bakit kaya siya hinahabol? Huh? May baril na lalaki umahabol. Babarilin siya. Mukhang tamaan ako. Tatakbo ako sa kabilang bahagi nito, kalye, para umiwas sa kanila. May umahagi sa sasakyan! Ay, yun ang emergency room. Halika. Anak natin, Ernesto. Oh, Diyos ko. Dito. Huwag mo po sana Eto siya na, emergency pababaya. Maghintay tayo rito, ha? Halita. Makamaya-maya lang lumabas na ang doktor. Nestor, ayun, bumukas na ang pinto ng operating room. Sasalubungin natin ang doktor. Doktor. Kayo bang mga magulang ng bata? Oo po. Kumusta pong ang anak namin? Doktor. Doktor. Dok, bakit o? Anong kondisyon ng Doktor! anak ko? Ang anak ko. Magsalita po kayo. Kumusta ang anak ko? Tayo na umuwi, Nestor. Kanina pa na ilibing ang ating anak. Dumidilim na rin. Naghihintay na kanina pang anak nating si Carla sa sasakyan. Kung gusto niyo umuwi, sige na, paulan na kayo. Gusto ko pang manatili rito sa harap ng puntod ni Miko. Pero Nestor, Di mo pa ako narinig. Pauna na kayo umuwi. akala mo ba ikaw lang ang labis na nasasaktan sa pagkawala ni Miko? Kami rin ang anak mo si Carla. Napakasakit din sa amin. Pero kailangan natin tanggapin yun. Bakit siya pinabayaan ng Diyos? Hinayaan niya mapahamak ang ating anak. Hindi naman tayo nagkukulang sa kanya. Hindi tayo masamang tao. Bakit hinayaan ng Diyos na mamatay si Miko? Bakit? Nestor, Bakit? huwag ka magsalita ng ganyan. Huwag mong questionin ang Diyos sa nangyari. Kung gugustuhin niya, magagawa niya iligtas ang ating anak. Pero hindi niya ginawa yun. Hindi niya mamatay si Miko. Nagdaramdam ka sa kanya. Oo. Dahil hindi siya makatwiran. Nestor, may dahilan kung bakit nangyari ito. Kung ano man ang dahilan na yon, hindi katanggap-tanggap yun. Dahil buhay ng anak natin ang kinuha niya. Pero Nestor, mabubuting bagay lamang ba ang tatanggapin mo mula sa kanya? At hindi ang ganitong bagay na susubok sa pananalig natin sa kanya? Basta ang alam ko nito, pinabayaan niya ang anak natin.
Hindi ka pa ba magbibihis, Nestor? Bihis na kami ng anak mo si Carla para sa maagang misa. Ayaw ko sumama. Kayo na lang kung gusto niyo magsimba. Nestor, ano ba nangyayari sa'yo? Halika na. Magbihis ka na at malilate na Hindi mo ba tayo. ako narinig? Ayaw ko sumama sa inyo. Kayo na lang. Lalo mo lang pinalalaki ang problema, Nestor. Huwag mong isisi sa Diyos ang pagkawala ng ating anak. Sino dapat kong sisihin? Ha? Hindi siya naging makatwiran. Naging mabuti tayong ginagawa natin ang kagustuhan niya. Pero bakit ganito nangyari? Hinayaan niyang mapahamak ang anak natin. Nestor, Hindi ba sabi niya kapag sumunod sa kanya, ilalayo niya sa kapahamakan? Pero ano nangyari sa anak natin? pero wala kang karapatang magalit sa kanya, Nestor. Siya ang nagbigay sa atin ng lahat. Kaya siya rin ang tanging may karapatan para kunin ang anumang nasa atin. Ano sabihin ko? Isa lang alam ko. Pinabayaan niya ang anak natin. Kaya nagdaramdam ako sa kanya. Kaya gusto mo na rin siya talikuran. Natatakot ako sa mga sinasabi mo, Nestor. Lalo na sa maaring ibunga ng ginagawa mong ito. Wala pong tigil ang pag-ulan, inay. Oo nga, anak ka. Abay, ilang araw na ito. Tiyak na hindi mapapakinabangan ng mga pananim ko na malapit ng anihin. Siguradong babahain ng mga yun. Sana naman tumigil na para hindi na tumaas ang baha. Kaya nga pala, alis muna ako ha. Oh, saan ka pupunta? Sa bayan, bibili lang ako ng mga kailangan natin. Mga dilata. Mabuti na yung may nakastock tayong pagkain. Para kung ano man ang mangyari. Pero huwag ka magtatagal, ha? Oo. Bumalik ka agad. Baka lalong lumaki ang tubig baha. Mahirapan kang makauwi. Oh, Nestor. Narito ka rin pala sa bayan. Oo, Donato. Bumili ko ng pagkain. Mga dilata at ilang instant noodles. Baka kasi magtagal pa itong pagulan eh. Pinsala na naman ang idudulot nito sa atin. Lalo na sa pananim natin. Balita sa radyo, baka ilang araw pang itatagal ng pagulan. Naku, huwag naman sana. Nakababahala pa naman dahil napuna mo, napakabilis ng bahain itong bayan natin. Dati, hindi naman ganito, di ba? Kahit ilang araw na umuulan. Kasalanan kasi ito ng mga illegal hacker. Masyado nang nakakalbo-gubat. Kaya wala nang pumipigil sa tubig ulan. Ang resulta, umaagos ito mula sa bundok at naiipon dito sa kapatagan. Problema talaga mga illegal logger na yun eh. Puro sariling iniisip. Ang dapat sisihin dyan, yung mga gahamang politiko dito sa bayan natin. Dahil nananahimik sila. Palibhasa, nasusuhulan ng malaking halaga. Pero ang napeperwisyo tayo mga mahihirap na nakatira sa lugar na malapit sa bundok. Inay, dumidilim na po. Hindi pa rin dumarating si Itay galing sa bayan. Nag-aalala na nga ako, anak eh. Mamaya kung napapaano na ang tatay niyo. Oo nga po. Ay, Nay! Ano yun? Tunog yun. Parang galing sa Oo bundok. nga. Hindi ko rin alam. Ay! Landslide! Landslide! Diyos ko, ano daw yan? Anong gagawin natin? Ay! Umalis na tayo rito! Mas mo tayo palabas ng bahay! Dali! Dali na! Ilapit ako ng dilim. Baka mahirap kung makauwi nito. Paano kaya ito? Alam mo ba yung balita? May nangyari sa barangay Pulanlupa. Ano nangyari? May nagkaroon ng landslide. Sa amin yun ah. Tapunan ng kugong lupa. Ang buong barangay Pulanlupa. Sa amin yun. Malapit sa kaya. O hindi! Umagin ako! Naiwan sila sa bahay! Umagin ako. Nasaan sila? Ano nangyari sa kanila? Nasa evacuation area ang pamilya ko. Ang iyong magina.
Hindi ko sila nakita noon. Ha? Wala sila noon, Donato. Naku, kung ganun, posibleng natabunan sila ng landslide. Diyos ko, Pero wag naman sana. Diyos ko. ang pamilya ko. May awa ang Diyos na ito. Yung mga rescuer, patuloy sila sa paghukay. Dahil nga maraming natabunan ng lupa. Umaasa sila na marami pang buhay ang maililigtas. Ang lapit po ako sa inyo. Nagsusumamo. Nakikiusap. Susumamo. Nakikiusap. Alam ko pong nagkaroon ako ng hinanakit sa inyo. Sinisi kita sa nangyari sa aking anak. Kinwestiyon ko mga kalooban mo. Patawarin niyo po ako, Diyos ko. Ngayon humihingi po ako ng habag. Nakikiusap ako. Huwag mo pong papabayaan ang aking mag-ina. Alam ko buhay sila. Niligtas mo po sila, Diyos ko. Nagmamakaawa po ako. Nakikiusap po ako, Diyos ko. Gusto ko pang makasama ang aking asawa at nalalabing anak. Huwag po silang uulin sa akin, Diyos ko. Huwag po. Manong! Manong! Dito sa gawing ito. May narinig akong ingay. Tila, meron nung nagpupupok ng kung anong bagay mula sa ilalim ng guho. Kain natin yung lugar na ito. Kain natin. Ba't sila? Ba't sila narito? Nestor, ang iyong mag-ina. Natagpuan na nila. Salamat. Salamat po, Diyos ko. Ano yan? Kumusta na ang pakiramdam mo? Ha, Lita? Okay na ako, Nestor. Ako man po, itay. Bumabalik na ang dati kong lakas. Mabuti naman. Naging matapang kayo. Pinalakas po ni inay ang loob ko, itay. Pero isang bagay lang ang dahilan kung bakit nagawa namin maging matatag, Nestor. Dahil sa walang tigil naming pagdalangin, nang hawa kami sa magagawa ng Diyos. Siya ang tumulong at nagligtas sa amin. Alam ko yun. Alam ko yun, Lita. Dahil habang nasa ilalim kayo ng guho, wala ring patid ang pananalangin ko sa Diyos. Ang paghingi ko ng tawad at tulong sa Kanya. At hindi naman niya binigo ang aking pakiusap sa Kanya. Ang ibig niyo pong sabihin, itay. Nagkamali ako, anak. Nagdamdam ako sa Kanya. Nawalan ako ng tiwala. Pero siya rin pala ang tatawagan ko. Sa Kanya rin pala ako lalapit. Natutuwa ako sa sinabi mo, Nestor. Dahil tama ka. Lahat ng nangyayari, bahagi lamang ng pagsubok niya sa atin. Lita, Gusto lang niyang subukin ang ating pananalig sa Kanya. naging napakabuti pa rin ang Diyos sa akin. Sa kabila ng inasal ko, na pagtaligod at paninisi ko sa Kanya, hindi pa rin niya ako iniwan. Sa panahon na kailangan ko siya, naroon pa rin siya at dininig ang aking pagsusumamo. Tunay na naging napakabuti niya sa akin. Ipinakita niya ang magagawa ng kanyang kapangyarihan.
Lagi nating isaisip na kailanman ay hindi tayo pinababayaan ng ating Ama. Lagi siyang naririyan para sa atin. Naghihintay lamang siya na tayo ay pumasok sa kawan at tuluyang magpasakop sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Bilang pakikibahagi sa paggunita ng Semana Santa, inihahandog namin sa inyo ang mga kasaysayang hango sa patotoo ng mga taong nakaranas ng himala sa kanilang buhay na maaring naganap din o maggaganap pa lamang sa buhay ng bawat isa sa atin. Mahal na mahal ko ang aking nag-iisang anak na si Junjun. Pero marami ang tumutuligsa sa akin noon. Medyo may kapilyuhan ang aking anak. Madalas makagawa ng kalokohan. At dahil sa pagtatanggol ko sa kanya, madalas akong tawaging konsentidor na ina. Mula pa noon, yan na madalas kong marinig. Kaya madalas akong mapabasag ulo. Marami akong naging kaaway nang dahil sa labis kong pagmamahal sa aking anak. Huwag mo akong pigilan ni Kanor! Bayaan mo akong bigyan ng leksyon ng luming na yan! Carmen naman, tama na. Anong tama na? Away lang yun ng bata, bakit pinalaki nyo? Yun na nga ang punto ko eh! Away ito ng mga bata, bakit kailangan patulan niyang anak ko? Ay, hindi ako papayag na maapi si Junjun. Kahit saan kami umabot, ipaglalaban ko anak ko! Carmen Ni naman. Kanor, ha? Walang pwedeng umapi sa anak ko. Kahit sino pa sila, hindi ako atras. Kahit patayan pa. Oh, ikaw talagang Junjun ka. Wala ka nang ginawang tama. Sinubo mo na naman ang nanay mo sa away. Isinubo ko po. Huh, Lola talaga. Hindi naman tinapos si nanay Tingnan mo ang asal mo. Pinipilosog mo ba pa ako? Peace! Peace tayo, Lola! Kasi dapat love mo ako, di ba? Kaso, sa iba ka pa kumakampi. Hindi ako kumakampi sa iba. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Kaya ayokong lumaki kang maldito. Matino naman po ako Matino ako, Lola! Walang pitaka ko dito sa bulsa ko. Ibig ba sabihin, nadukutan ako? O nalaglag yun ang hindi ko namamalayan? Pero imposible. Nagpabili pa ako ng pamatay na lamok kagabi. Isa pa, kumuha pa ako ng pera sa pitaka ko dito sa bahay na wala yun. Naku, mahirap na lang magsalita, mahirap magbintang. Alang namang ako kumuha nun. Carmen, wala naman ako sinasabing ikaw kumuha ng pitaka ko. Sino pa ba kukuha nun kung hindi yung anak mo? Yun naman ang hirap sa inyo, inay eh. Palagi na lang si Junjun ang nakikita nyo. Carmen, hindi totoo yan. Ano naman, nagsisinungaling pa kayo? Alam ko naman ho, matagal nang mainit ang dugo nyo sa anak ko. Ay, Carmen, naku, tama na yan. Ano Panginoon ka ba? ko, kailan ka ba mamumulat sa katotohanan na mali ang ginagawa mong pangungusinti sa anak mo, Carmen? Inay, pagmamahal ho yun. Hindi pangungunsinte. Kahit ho kailan, hindi ko kinunsinti ang anak ko sa paggawa ng masama. Patutunayan ko yan sa inyo. Papatayin kitang bata ko! Ay, ko po! Tama na po! Talagang ang tigas ng pulo mo. Sawan-sawa na ako sa ugali mong bata ka. Lahat na lang ng tao dito nagagalit sa'yo. Kaya papatayin na lang kita para maging maligaya na lang silang lahat. Oh! Manood kayo! Kung paano kung patayin ang anak ko! Papa! Yan ang tinatawag na hataw sa kabayo, sa kalabaw ang latay. Makikita mo naman na hindi totoong galit si Carmen sa anak niya. Kung hindi sa mga taong nasa paligid niya. At isa na ako roon. Lola Tonya? Natatakot ako sa paraan ng manugang ko. Ay, Pinahaba niya ng pinahaba ang sungay ni Junjun. Malang araw, siya na mismo ang susubagin ng anak niya. Huwag naman sanang mangyayari ang kinatatakutan ko.
Junjun? Junjun, anak. Anak, wag mo naman akong pagtaguan, oh. Huwag kang lumapit. Galit ako sa'yo. Pinalo mo ako ng pinalo kanina. Anak, Hindi mo na ako mahal. mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Sinaktan mo ako. Anak, sorry ha. Ginawa ko lang naman yun para ipakita sa kanila na hindi kita kinukonsinti eh. Pero ang totoo, anak, bawat hampas ko sa'yo, nasasaktan ako. Mas masakit pa sa nararamdaman mo. Patawad, anak. Patawad. Ayos. Naiwan ni mamang pera niyang pambayad sa kuryente. Kapag binibenas ka nga naman, daig mo pang sinuswerte. Junjun, Ma, umaming ka na. Kinuha mo ba yung pambayad natin sa kuryente, ha? ama naman. Bakit kita pagnanakawan? Ngayon pa mag-isa ka na lang na nagtatrabaho dahil patay na si Erpat? Junjun, gusto kong marinig ang totoo. Oy, sige. Sabihin ko ng totoo. Ma, si Manang Amparo, siyang tumira ng pera niyo. Ano? Si Mana? Oo, mama. Nakita ko siya kanina na may ibinigay na pera sa apo niya. Sigurado ka? 100% sure. Pero bakit niya ginawa yun sa akin? Ma, simple lang ang solusyon dyan. Palayasin niyo na si Manang. Humanap na lang tayo ng bagong katulong. Saan tayo pupunta, Junjun? Sa MOA. O gusto mo, mag-Santa Rosa tayo. Kahit saan mo gusto. May pera ka ba? Natural. Binigyan ako ni Mama. Saka may extra money ako. Alam mo na, iba akong dumiskarte. Nagbenta ka raw ng cellphone. Ganino naman yun? Sino may sabi? Si Jason. Tal-tal ng looong yun ah. Oo. Pero cellphone ko yun. Pinaglumahan ko. Huwag ka nang magtanong. Sabihin mo na lang sa akin kung sasama ka o hindi. Ano, sagot? Sasama ka ba? Alalahanin mo, maraming nag-aabang sa akin. Ikaw rin. Minsan ka lang magkakaroon ng syota na kasing gwapo ko. Ano? Dami mo naman sinabi ka agad. Ano? Oo na. Yun. Sasama na ako sa'yo. Aba, si Manang ang nasa harap na yun ng bahay, ha? Nakatingin siya rito. Nakakaawa siya pero wala akong magagawa. Alangan naman pigilan ko pa siya sa pag-uwi nila sa probinsya dahil pinalayas na sila ng kasera niya. Kung hindi sana niya ako pinagnakawan. Ngayon, umalis na rin siya. Bakit kaya hindi na nanghalian dito sa bahay si Junjun? Nasaan na naman kaya ang batang yun? Hi, Carmen. Hindi naman ako papayag ng basta ganyan na lang. Magdamag na tinangay ng anak mo si Divina Gracia. Kaya dapat niyang panagutan ng apo ko. Kung ayaw naman niya, bahala na sa kanya mga pamangking ko at mga apo ko na taga-bayan-bayanan. Sila na lang mag-usap. Mang Tomas, huwag naman ho sana kayong ganyan. Pag-usapan naman natin itong mabuti. Basta ang gusto ko, bukas na bukas. Naririto na sila ng apo ko. At pag-uusapan natin ang tungkol sa kanilang kasal. Junjun? Kung ganon, totoo pala yung sumbong ni Grace. Gumagamit ka nga ng shabu. Sumbongera talagang gagang yun. Makikita niya. Naku naman anak, magbago ka na. At saka walang dahilan para sirain mo ang buhay mo. Anong walang dahilan? Pumayag ka kasi napakasalan ko babaeng yun eh. Pero mahal mo siya, hindi ba? Akala ko lang. Saka ikaw talagang may kasalanan eh. Kaya ako naaaburido sa buhay ko. Kung kailan may asawa na ako't anak, saka mo ako pinabayaan. Anak, hindi kita gustong pabayaan. Alam mo naman, nagkasakit lang ako, kaya kita napabayaan. Sinungaling ka. Ang sabihin mo, gusto mo na akong pabayaan. Teka, Junjun! Anak, sandali lang! Junjun! Galit sa akin ang anak ko.
Diyos ko. Ikaw ang nakakaalam ng katotohanan. Hindi ko siya gustong pabayaan. May karamdaman lang ako. Aray ko! Yun! Bakit? Anong bakit? Ikaw ang bisit sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tinitikis ng mama ko. Dahil panay ang paninira mo sa akin. Panay ang sumbong mo. Hindi naman ako nagsusumbong sa kanya. Hindi na. John! Tama na! Nagdurugo na yung bibig. Hindi lang bibig mo patutuguin ko, kundi ang buong katawan mo. Anak, Grace, huwag kang umalis. Nakikiusap ako. Ayaw na po. Hindi ko na kayo magtiis, Mama Carmen. Anak, huwag kang sumuko. Bigyan mo pa ng isa pang pagkakataon ng anak ko. Ewan ko po kung may pag-asa pa siya. May awa ang Diyos. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Naniniwala ako, may pagkakataon pa para magbago si Junjun. Ngayon ko lang na-realize na tama si na Inay at ang ibang mga tao. Mali nga ang pagpapalaki ko kay Junjun. Grace? Grace? Ano nangyayari sa'yo, anak? Pre, winawarningan kita. Lokohin mo na lahat ng tao sa mundo. Huwag lang ako. Kaloy, masyado kang mainit. Hindi mo pa ako kilala ng gusto. Pare, tama na yan. Naririto tayo para pag-usapan ng business natin. Pera mahalaga. Kalimutan nyo na ang pagpapataasan ng ihi. Pareho kayong astig para sa akin. Tama ka. Perang mahalaga dito. At siyempre ang bato at ang mga babae. Correct! Pero, Kaloy, Ha? di pa tayo tapos ha. Pagkatapos ng operasyon natin, haharapin kita. Bakit pa natin patatagalin yan, ha? Bumunot ka! Baka siraulo kayo eh. Tumigil lang nga kayo ng kalokohan nyo. Magkakampi kayo. Hindi kayo magkalaban. Tama na yan. Mabuti pa, uminom na lang tayo. Ayoko uminom. Uuwi na ako. Babalik na lang ako bukas para sa lakad natin. Junjun! Naku, salamat sa Diyos at umuwi ka. Pwede ba kung balak niyo akong sermonan, huwag na muna, wala ako sa kondisyon. Anak, hindi naman kita sesermonan eh. Totoo na alam kong sinaktan mo na naman ang asawa mo. Pero hindi ako nagagalit sa iyo. Kaya lang anak, huwag mo naman sanang uulitin yun. Buntis kasi yung asawa mo. Ano? Magiging ama ka na. Buntis si Grace? Nasa kwarto siya, nagpapahinga. Teka, kumain ka na ba ha? Ipaghahain kita. Junjun? Anak? Shh, pwede ba? Bakit may baril ka? Tumahimik na kayo. Pero anak! Mahirap bang intindihin ang sinabi ko? Bakit ba? Ang sabi ko, tumahimik kayo. Si Junjun. Umiga siya sa tabi ko. Niyakap niya ako. At hinawakan ng tiyan ko. Hinimas. Bakit mo panay ang igtad ng katawan mo? Kanina nung yakapin kita, umigtad ka eh. Pati ngayon hinawakan ko ang tiyan mo. Bakit hinihimas mo ang tiyan ko? Alam ko nang buntis ka. Sinabi sa akin ni Mama. Alam kong wala pa akong makakapa dyan sa tiyan mo. Kinukumusta ko lang naman si Third. Third? Oh, kasi junior ako eh. Kaya kapag sinunod ko siya sa pangalan ko, edi the third na siya. Parang si Tirso. The third siya, di ba? Pwede ba kitang halikan sa labi? Hindi. Maupti pa nga yung bibig ko sa pagsampal mo eh. Sorry. Ikaw kasi sumbongera ka eh. Sinabi mo kay Mama na nagbabato ko. Alam mo naman ang matandang yun, nung araw mahal na mahal niya ako, pero nitong huli, wala na siyang alam gawin kundi ang sermonan at... Ako, dati kakampi ko siya eh. Pero mula nang matutong magsimba si Mama, nagbago na siya. Ngayon siyang numero 1 kong kalaban. Hindi mo kalaban si Mama. Gusto ko lang niya magbago. Ayoko nang dinidiktahan ako. Kung gusto kong magbago, magbabago ako. Pero walang sino man ang pwede mag-utos sa akin. Oh, Kaloy, ready ka na ba? Ready na.
O ikaw, Junjun, okay ka lang? Ako pa. Malaki kikitain natin dito. Dahil uunsihin natin ang kadil natin. Kukunin natin ang shabu, pero peking pera ibabayad natin. Kaya lang, hindi natin sigurado kung hindi sila makatutunog eh. Eto basta nagkabukingan, Oh. gagamitin nyo mga dala nyong bakal ha. Kakalabit kayo ng gatilyo. Sa madaling salita, lalaban tayo. Ano? Areglado. No problem akin. Oh, darating na sa sasakyan natin. Basta tandaan nyo kailangan kapag tumuto kayo, dapat iputok. Diyos ko, bakit kaya sobrang kaba ko? Mama Carmen, anong nangyayari sa inyo? Hindi ko nga alam, Grace, pero sobrang kaba ko. May iniinom ba kayong gamot para dyan? Wala naman. Baka napagod lang ako. Ay, maupo muna kayo. Ako na lang po ang gagawa dito sa bahay. Anak, ang asawa mo, May trabaho daw siya ngayon eh. Alam po ninyo, kagabi, maganda ang mood niya. Tsaka kanina, humalik pa nga bago umalis eh. Tapos hinawakan ulit ang tiyan ko. Nagbabay pa sa baby namin. Natawa nga ho kasi ako kasi liit pa ng tiyan ko pero panay na panay ng himas niya. abay magandang senyales yan. Baka yung anak nyo ang makapagpapabago kay Junjun. Pare, nahalata nila na peke ang pera. Umaatras ang kotse nila. Nagpapaniobra sila. Ano bang hinihintay mo? Paliparin mo agad ang kotse natin! Ayaw mi-start ang kotse. Ha? Ayan na sila! Nagpapakutok na sila. Lalaban tayo! Mama Carmen, hindi po ako pwede magkamali. Si Junjun yun. Ano? Ang asawa ko, isa sa mga sinasabi sa balita na nakipagbarilan. Nakita ko siya eh. Nakandusay sa kalsada. Ang anak ko, si Junjun. Ma, pumunta na tayo sa ospital na pinagdalan sa kanila. Gusto ko makita ang asawa ko. Junjun! Junjun! Ang anak ko. Parang wala na siyang buhay. Ama nakahiga sa kama ng ospital. Junjun, anak ko. Tama sila. Hinubog kita sa maling paraan. At isa yung napakalaking pagkakamali. Tama ang lola mo. Hindi nga pagmamahal ang ginawa ko sa iyo dahil ako ang nagturo sa iyo ng masamang ugali. Na siya nagtulak sa iyo para gumawa ng masama. Anak, patawad. Diyos ko. Kung kukunin po niyo ang anak ko, buong puso ko siya pagkakaloob sa inyo. Ngunit kung maaari po, bigyan ba niyo ng isa pang pagkakataon ang anak ko? At pati na rin po ako, Panginoon. Kailangan kong maituwid ang mga pagkakamali ko. Oh, Diyos ko po. Mama Carmen, gumising na po kayo. Ma, Grace, anak. may himala pong nangyari, Ma. Bigla pong umayos ang lagay ni Junjun. Ayon sa mga doktor, maaari na siya magkamali anumang oras ngayon. Talaga? Mama, Si Junjun. Tinawag niya ang pangalan ko. Junjun! Grace, Junjun! Nagkamali ka na. Salamat sa Diyos. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Anak.
Salamat po, Diyos ko. Hindi ako binigo ng Diyos. Hindi niya binawi sa akin si Junjun. Sa halip, ang pangyayaring yon ang naging daan para tuluyang magbago ang aking anak. Sa loob ng kulungan, doon niya natagpuan ang tamang landas. Doon niya nakilala ng tuluyan ang Panginoong Hesus. Sa ngayon, isa ang anak ko sa mga napili at nakatakdang pagkalooban ng parol ng ating pamahalaan. At kung ipagkakaloob ng Diyos, muli namin siya makakasama sa darating na Disyembre ng kasalukuyang taon. Lagi nating isaisip na kailanman ay hindi tayo pinababayaan ng ating Ama. Lagi siyang naririyan para sa atin. Naghihintay lamang siya na tayo ay pumasok sa kawan at tuluyang magpasakop sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Bilang pakikibahagi sa paggunita ng Semana Santa, inihahandog namin sa inyo ang mga kasaysayang hango sa patotoo ng mga taong nakaranas ng himala sa kanilang buhay na maaring naganap din o maggaganap pa lamang sa buhay ng bawat isa sa atin. Marami ang nagsasabi na maganda ang kwento ng pag-iibigan namin ni Crisanto. Kapwa-tuto lang aming mga partido sa aming relasyon, ngunit ipinaglaban namin yon. Hanggang sa nagsama na nga kami. Masaya ang mga unang taon ng aming pagsasama, hanggang sa isilang ko ang aming panganay. At halos kasabay noon ay pagsasara ng pabrikang pinapasukan ni Crisanto. Bad trip talaga. Kung kailan ang anak ka na, saka naman ako nawala ng trabaho. Yun na nga, Chris. Wala ka na ngayong trabaho. Saka ka pa naman natutong maglasing. Sorry. Minom lang ako kasi gusto kong makalimot. Kaso, hindi ka naman nakalimot. Hayan, lalo kang naiinis, nagagalit. Sorry. Sige, susunod di na ako iinom. Promise mo yan, ha? Sige ka, naririnig ka ng baby natin. Kahit tulog siya, naririnig ka niya. Sorry baby. Promise, hindi na ako iinom kahit kailan. Promise mo yan, Daddy, ha? Oh, promise. Hello, who's this? Jake V? Yes, speaking. Si Lorna ito. Oh, Lorna, kumusta ka na? Mabuti naman at isipan mo akong tawagan. What can I do for you? Jake, kailangan ko ng trabaho. Trabaho? Sige, walang problema. Pumunta ka dito sa office. Ano, kailan ka available? Kain na. Nakain na ako. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? First day ko sa office, tapos ganyan ka. Di maipinta ang mukha mo. Lorna, hindi ko gusto ito eh. Ha? Hindi ikaw ang dapat na nagtatrabaho. Ako dapat. Kaso nga, ilang buwan ka na rin naghahanap ng mapapasukan. Pero wala kang makita. Malaki ng utang natin, kaya kailangan na akong kumilos. Basta, maghahanap pa rin ako ng trabaho. At kapag nakakita na ako, magre-resign ka agad. Oo, sige. Pero pansamantala, ako na muna ang magtatrabaho. Tana, baby ko. Tana ang mabait na bata. Mana siya kay da-da-da-la-la-la. Ay, salamat. Tumahimik din ang anak ko. Ano ba, Crisanto? Wala ka pa rin bang nakikitang trabaho? Wala pa rin Otsang eh. Naiinis na nga ako. Halos 5 buwan na akong bakante.
Nahihirapan na rin ho ako. Ay, talagang mahirap sa bahay. Lalo na at ganyang may maliit kayong anak. Mag-iiyak talaga yan dahil hinahanap niya ang kanyang ina. Kumusta ang trabaho, Lorna? Okay lang, Boss Jake. Walang ganyanan. Parang hindi naman tayo dati magkaibigan eh. Kapag tayo lang dalawa, huwag mo na akong tawaging boss. Overtime tayo mamaya? Mamaya? Naku, sabi ko pa naman kay Chris, maaga akong uuwi. Hindi ka pwede? Pwede. Tatawagan ko lang ang asawa ko. Sige. Magpaalam ka kay Honey. 12 midnight na pala. Sabi ni Lorna hanggang 10 lang sila. O di dapat naririto na siya bago mag-11. Pagkatapos, hindi man lang pang text. Hindi kaya niloloko na ako ng asawa ko. Two a.m. na pala. Oh my God. Nakatulog pala ako habang nakasubsob ako sa desk ko. Hindi na kita pinagising sa kanila. Kasi nakita kong antok na antok ka na eh. Pero Jake, alam mo naman na hinihintay ako ng asawa ko. Tsaka sa ganitong oras baka wala na ako masakyan. Kung taxi naman... Ihahatid kita. Jake? Ang hirap naman nito. Maghapon tayo magkasama ngayong araw ng linggo, pero hindi tayo nag-uusap. Wala naman tayong dapat na pag-usapan. Ano wala? Pwede ba yun? Mag-asawa tayo. Mag-asawa tayo? Akala ko single ka. May asawa ka pala. Pero mukhang nakalimutan mo yan. Last night at nag-enjoy ka sa overtime nyo. Mali nga pala. Overnight nga pala. Wala akong masamang ginawa. O bakit? May sinabi ba akong may ginawa kang masama? Chris naman. Huwag tayo mag-away. Sorry. Napapraning lang ako dahil sa nangyari. Kaya ayaw namin sa Lorna na yan, malandi siya. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. O ano, nakita mo na ginagawa niya sa'yo? Ginagawa kanyang tau-tauhan. Kamukat-mukat mo, nangangalingasaw ng ulo mo dahil may ipon. Pwede ba ate, tama na? Tama na. Hoy, Crisanto, mag-isip ka naman. Kasalanan ko naman kasi. O bakit? Kasalanan ko. Dapat ako ang nagtatrabaho at hindi si Lorna. O ay bakit hindi magtrabaho? Ano ba naman kayo? Nakakaburyong na kayo ah! Tigilan na ninyo ako! Chris! Nandito na ako! I'm home! Chang? Umalis ang asawa mo. Maghahanap daw ng trabaho. Kaya ako muna ang nagbabantay sa anak niyo. Kaninang umaga pa siya umalis? Oo, naiinis na nga ako eh. Malis siya. Pero hindi naman nag-iwan ng pambili ng gatas. Nag-iwan ako ng pera sa kanya. Ba't hindi siya bumili ng gatas? Saka oo nga pala. Galing dito yung kasera niyo. Nasa na daw ang upa niyo sa bahay. Ginamit ko yung pera. Nagpa-picture ako. Kumuha ako ng barangay clearance. Kumuha akong sedula. Pero ang laki naman yata ng ginastos mo. Bayaran ko naman siya eh. Kapag nagtatrabaho ko. Lasing ka ba? Ako? Lasing? Bakit? Amoy alak ba ako? Hindi nga. Pero ang kilos mo naman para kang lasing. Trip mo lang yan. Sige, labas muna ako. Magpapangil na ako. Ay, sandali. Hindi ka ba kakain? Wala. Wala akong gana. Nasaan na bang Crisanto na yun? Sabi niya magpapahangin lang siya. Teka, ano kaya yung sinisilip ng mga lalaking yun sa may bakanting bahay? Ayop na babae. Si Crisanto yun, di ba? Iba talaga kapag nakakatungo. Si Crisanto daw. Nasa si Crisanto? Crisanto! Ayop ka! Nagpapakahirap ako sa pagtatrabaho. Yun pala, nagpapasarap ka lang. Sa halip na pambili ng gatas ng anak mo, ipinibili mo ng shampoo at ipinibigay mo sa babae mo! Kung nagkaganito man ako, dahil yun sa'yo! Ikaw ang naunang nagloko. Sinira mo ang maganda nating pagsasama.
Pinagbibintangan mo ko? Wow! Palibasa gawain mo yan! Ikaw ang sumisira sa buhay natin! Oh, bakit andito kayo ng anak mo? Naghiwalay na kayo ng babae mo? Oo naman, Marian. Magsalita ka. Ano mo sa sinabi ko? Yung salitang babae? Totoo naman? O bakit? Kasal ba sila ni Lorna? Tama na! Tumigil ka na! Aba, hoy Crisanto! Huwag mong sabihin na umuwi ka rito para magsiga-sigaan. Baka hatawin kita yung bangko, gago! Sige, subukan mo, ate! O talaga! Subukan mo! Tama na nga eh. Walang hiyang to! May problema na nga eh. Pinalalala pa ninyo. Sige na, Chris. Lumas ka na muna. Ang kapal ng mukha mo! Ako lang siyang mag-aalaga sa anak mo. Walang mangyayaring mabuti kung pareho kayong narito ng ate mo. Tiyak kulo lang ang mangyayari. Lorna? Lorna, anong ginagawa mo dito sa parking area? At bakit hindi ka pumasok kanina sa office? Sorry, Boss Jake. Jake lang pala. Lasing ka? Halika nga, sumakay ka sa kotse. Nakakaya itong ginagawa mo eh. Halika, sakay na. Jake. Ano ba ang nangyari? Nag-away kayo ni Chris? Hiwalay na kami. Kaya, it's your turn, boss. Take me home. Iyon na ako. Sa itsura mo ngayon, wala akong choice kundi iuwi kita. Ang ulo ko. Sakit ng ulo ko. Gising ka na pala, Lorna. Ha? Sino ka? Bakit mo ako kilala? Si Jake, nasaan siya? Jake, hinahanap ka ng kaibigan mo. Oh, oo nga pala. Ako ang asawa ni Jake. Asawa ka ni Jake? Kakahiya talaga ang ginawa ko. Huwag ka nang mahiya. 3 lang tayong may alam ng nangyari. Dad, 4 tayo. Oo nga pala. Alam din yun ni Lord. Pasalamat ka. Si Jake ang taong nilapitan mo. At inalok mo ng sarili mo. Kung hindi, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Sige, kumain na tayo. Pagkatapos, magba-Bible study tayo at magsisharing. Maling-mali ang ginawa mo, Lorna. Hindi solusyon ang pagganti kay Chris. Hindi lisensya ang pagtataksil niya para gumawa ka ng kasalanan. Sinayang niya ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya naman, dudungisan mo na ang pagmamahal na yon? Galit ako sa kanya. Huwag mong bigyan ng puwang ang galit sa puso mo. Punuin mo yun ng pagmamahal. Naliligaw ng landas si Chris. At ngayon kanya higit na kailangan. Sa halip na kamuhian mo siya, ilapit mo siya sa Diyos. Ipanalangin mo na sana ay gabayan siya ng Panginoon. Ituro nawa sa kanya ang landas ng pagpapago. Sige! Lumayas ka, Lorna. Hindi kita kailangan. Iwan mo na ako! Ay, yabang mo naman. Sino ka? Hindi mo ba kilala yan? Sino ka naman? Iisa lang tayo. Hindi mo ba napapansin na magkakamukha tayo? Magkakaboses tayo? Bakit? Bakit ang dami natin? Ganyan ang nangyayari sa utak mo. Sa tuwing sumisinghot ka ng shabu, ang isa mong pagkatao nahahati sa 2. Ang 2 ay magiging 4. Magiging 8. 16. 32. 64. Dadami at dadami pa. Hanggang sa hindi mo na alam kung sino ka. At alin ang totoo mong pagkatao.
Maglalaho ka ng ganoon na lang at wala kang ibang pwedeng sisihin dahil ikaw ang pumili ng buhay na gusto mong mangyari sa'yo. Isang buhay na walang saysay! Walang saysay! Walang saysay! Ah! Ah! Chris! Ano nangyayari sa'yo? Chris! Chong! Chong! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Hindi kita maintindihan. Anong ayaw mo na? Anak, bumalik tayo dito sa bahay natin kasi malinis ang bahay. Paano na? Pwede ka ba makarga ang baby ko? Lona, nagbalik ka? Oo, Chris. Okay na si baby. Lona, patawarin mo. Naging makitid ang isip ko. Hindi kita inunawa. Pinagbintangan pa kita sa halip na pagtiwalaan. Patawarin mo rin ako. Ang germs. Wala nang pag-asang magkabalikan ng dalawang yon. Isipin mo, ilang araw ding nawala si Lorna. Malay mo kung sino-sino nang sinamahan niya. Alam mo, nagkakasala ka sa ginagawa mong pagpapalatan. Na wala namang basihan. Basta! Ipapuputol ko ang aking daliri kapag nagkabalikan sila. At kung magkabalikan man ng mga yon, matagal ng isang buwan, sigurado, hiwalay uli sila. Siguro nga, kung hindi nakapag-itan sa kanila ang Panginoon Diyos. Ano? Magpapakasal na sina Lorna at Crisanto. Jake, maraming salamat. Salamat din sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na makatulong sa inyo. At sa pagbubukas ng pintuan ng puso nyo para sa ating mahal na Panginoon. Doreen, salamat ha. Hangad ko ang kaligayahan nyo na sigurado namang mangyayari sa tulong ng Diyos. Doreen, salamat sa lahat ng tulong nyo. Lalo na sa pagtulong nyo sa amin para makasal kami ni Lorna. Oo nga pala. Huwag mo rin kalilimutan ha. Sa Monday, mag-report ka sa akin sa opisina. Ikaw na ang bibigyan ko ng trabaho. At itong si Lorna, sa bahay na lang. Ay, hindi siya basta sa bahay lang. Bibigyan ko siya ng computer at printer para makatanggap siya kahit mga typing jobs. Para naman makatulong din siya kay Chris. Napakabuti niyo. Hindi namin kayo makalilimutan. May internet shop na pala sina Lorna. Ngayon mo lang malalaman. Ang alam ko, tumatanggap siya ng typing job, saka printing. Pero ngayon, shop na talaga. Daplo na sila ng biyaya. Mula nang alisin nila ang masasama nilang asal, saka bisyo, at ipinalit nila doon ang pagkilala sa Panginoon Diyos. Chong? Ikaw, may pagkakataon ka pa, Erlinda. Sa halip na puro paninira ang inaatupag mo sa buhay mo. Kilalanin mo ang Diyos at nang makaranas ka ng himala sa buhay mo. Ang bait sa atin ni Lord, hindi ba, Chris? Oo nga, Lorna. Sa totoo lang, ang bilis ng pag-unlad natin sa buhay, hindi ba? Mula nang makilala natin siya at nakaalis tayo sa tanikala ng kasalanan. Sana mananga na tayo sa kanya habang buhay. Oo, Lorna. Habang buhay.
Sino bang makalilimot sa ganong uri ng himala sa buhay? Ang totoo naman, araw-araw tayong nakatatanggap ng himala at mga pagpapala. Kaya lang kung minsan, hindi natin pinapansin yon dahil umaasa tayo sa mas malaking himala. Tuloy-tuloy na ang naging pagbabago ng aking asawa. At ngayon, nagpapagamit na rin kami sa Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita at kabutihan. Wala po kasing sinasayang na pagkakataon. Kapag may patotoo, palagi naming ibinabahagi sa iba ang aming karanasan kung papaano kumilos sa aming buhay ang Panginoon. Lagi nating isaisip na kailanman ay hindi tayo pinababayaan ng ating Ama. Lagi siyang naririyan para sa atin. Naghihintay lamang siya na tayo ay pumasok sa kawan at tuluyang magpasakop sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Bilang pakikibahagi sa paggulita ng Semana Santa, inihahandog namin sa inyo ang mga kasaysayang hango sa patotoo ng mga taong nakaranas ng himala sa kanilang buhay na maaring naganap din o maggaganap pa lamang sa buhay ng bawat isa sa atin. Pinalad akong magkaroon ng mababait at mapagmahal na mga magulang. Mga magulang na nagturo sa akin ng pananalig sa dakilang may kapal. Sa dakilang may kapal na hindi nagpapabaya kailanman. Dinala kong katotohanan yon sa aking pagbibinata at hanggang sa magkaroon na ako ng asawa at 2 anak. Twinkle! Aba, ang bilis yata. Natapos kumain ng bunso ko, ha? Nabusog ka ba naman? Ano lagay ngayon? Opo, Nay! Maliligo pa po kasi Ang ako bilis. para makapagbihis agad. Oo, okay. Pero natalo yata kita ngayon, Twinkle. Natalo ka? Ako, tinulungan na akong makapaligo ni Kuya PJ mo. Bihis na rin ako. Ibalik po, Lolo Edmond. Kung kaya ko nga po, kahit po ako, paliliguan ko rin kayo. Bibihisan ko rin kayo. Sarap po naman ba? pagkaganon. Si PJ, nakakain na ba? Naku, yun. Yung panganay mo, mauunahan mo ba yun? Nasa kwarto at ilalabas ng wheelchair ni tatay. Ay, Twinkle. Anak, tandaan mo, ha? Ayoko na malikot sa simbahan, ha? Opo, Nay. Pakikinggan ko po ang mga sinasabi ng pari. Yan. Tapos, magpapray ako kay Jesus. Oo. Tapos na rin lang tayong lahat kumain, makapagbihis na tayo. At baka mahuli pa tayo sa misa, ha? Sige. PJ! PJ! Nandito po ako, Tay. Bihis na po kayo at ako na pong bahala kay Lolo. Sige. Sige na po. Tara. Alam mo, Norman, napakaswerte ko, anak. Sa bawat araw na lumipas, mula nang iwan tayo ng nanay mo, at kupkupin na ninyo ako. Abay, parang wala na akong maihingi pa sa Diyos. Simpleng buhay nga lamang po ang kaya naming ibigay sa inyo, Itay. At ang gusto ko po sana, higit pa rito ang maibigay ko sa inyo. Kaya lang po. Gaya na sinabi ko, Norman, wala na akong maihingi pa. Ang asawa mo, si Angela. Aba, ay hindi ko kadugo at hindi niya ako laman. Ramdam ko kanyang pagmamahal at pag-aalala. Sila PJ at Twinkle, wala akong maalalang kahit sandaling pagkakataon na naging walang galang o naging maramot sa akin. Kung hindi nagkaganito, anak, baka hindi ko nakayanan ang pagkawala ng natin. Kung tutuusin po tayo, hindi naman po talagang nawala si Inay. Nauna lamang siyang kinuha ng Panginoon. Naroon siya at naghihintay sa atin, Itay. Naghihintay at sumusubaybay. Alam ko, anak. Pagmasdan mong mabuti si Twinkle, ang kanyang mukha, ang kanyang mga kilos at pagngiti,
buhay na larawan siya ng iyong ina. Si Twinkle, buhay na larawan ng kabataan ni Teresa. Kamukhang kamukha siya ng kanyang lola. Napansin din po namin yun, Itay. Pati po ang pagiging... Matay, tingnan ninyo. Tanawin lang ninyong ginagawa ng apo ninyo. Nasaan ba? Ayun o. Ayun! Nilapitan yung batang maliit na nakaupo daw sa may bakod ng plaza. Nilapitan niya at kinakausap. Hindi lamang po kinakausap, Itay. Tignan po ninyo. May hawak-hawak ang apo ninyo. Iniaabot na pilit dun sa batang lalaki. Pagkain! Kumuha si Twinkle ng lalagyang styrofoam at nilagyan ng kanin at ulam ng baon natin. 2 malalaking piraso ng fried chicken ang ibinigay Norman. 2 pirasong pritong manok at maraming kanin. Tay, hindi lamang po mukha at mga kilos ang minana niya sa kanyang Lola Teresa. Hindi lamang panlabas na ganda. Bayat pa lang pangalan mo? Eto, kumain ka. Baon namin to eh. Kanin at saka piniritong manok. Ay, naku, nalimutan pala kitang ikuha ng manggang hinog. Wag na, bata. Ha? Ito nga lamang pakiramdam ko. Ang dami-dami na eh. Salamat ha. Anong pakiramdam? Ay, hindi ka pala nakakakita? Oo. May 2 taon na siguro akong ganito. Teka, baka makagalitan ka. Ha? Binigay mo kasi sa akin itong pagkain mo. Hindi! Hindi! Matutuwa pa nga sila eh. Alam mo, Boyet, kahit ang itay at inay makakita sa'yo, o kahit si kuya, o si lolo kaya, alam mo, bibigyan ka rin nila. Kasi hindi naman sila maramot eh. Ay, siya nga pala, Boyet. Ako si Twinkle. Twinkle. Oo. Magkaibigan na tayo, ha? Friends na tayo. Wala ngayon. Alam mo, PJ, wala akong kamalay-malay na. Marunong ka rin palang magkarpintero, ha po? Hindi pa po ako pwede kahit yun sa konstruksyon, Lolo Edmond. Konti lang pong alam ko. Nakita ko lang po kay Itay kapag nagkukumpuni ng bahay. Saka po sa school nung nasa elementarya pa po ako. Ganun ba? Pwede na po ba ako, Lolo Edmond? Pasado na po ba ang trabaho ko? Baka po may gusto pa kayong ipalagay. Tama-tama lang, PJ. May standing mesa lamin sa bintana. May mesang gawaan na tama-tama lang. Kahit nakaupo ako dito sa bodyguard kong wheelchair. Lolo talaga, ginagawa pang birong kalagayan niya. Dapat lang. Isipin mo, Apo. Paralisado nga ako. Pero mga paa ko lamang ang nawala ng silbi. Nasa matinong pag-iisip pa ako. May mga kamay. May malinaw na paningin. At sapat na kaalaman. Ibinigay ito sa akin ng Diyos para pakinabangan. Kaya ayaw niyong tigilan ng pagiging isang relohero. Kaya po pilit niyong ipinaayos itong silong natin. Gusto niyong magkaroon ng watch repair shop. Magandang ideya, hindi ba? Total, marami-rami rin naman ang pumaparito para ipagawa ang mga sira nilang relo. Kung lalagyan ng maliit na karatula at matatanaw ng mga nagdaraan na may pagawaan dito ng relo, madaragdagan ng mga suki ko. Hindi lang yun, kikita pa ako. Ito nga po eh. Lolo, hindi naman ninyo kailangan magtrabaho eh. May tinatanggap naman kayong pensyon. Hindi naman kayo pinababayaan ni na tatay at nanay. Oo, Apo. At nagpapasalamat naman ako. Pero ayokong magsahipo na nagpapatangay na lamang sa agos. Ayoko ring magsalinta na nabubuhay sa dugo ng kanyang kapwa. PJ, Apo,
Sa mundong ito, ang may karapatan lamang na manahimik at huwag magsika para sa kanyang ikabubuhay, ayun lamang binawian ng buhay. Patay lamang, PJ. At wala pa akong balak magkaganon. Hindi pa ngayon, ba? Hindi pa ngayon. Talaga po, Lolo. At kung maaari lang po, ayoko sana ng ganyang biro. Huwag po sana, Lolo. Huwag naman po. Tatay, akala ko po ba pagkukumpuni lang ng relo ang balak nyo? Para saan po yung 2 bias ng kawayan yan? Oh, nililihapan niyo mabuti ah. May dalawang Ang kinis na. Oo. Tingnan mo, may 2 boteng barnis pa. Tay, Ano? huwag niyo sabihin, pati handicraft business, balak niyo na rin pasukin. Ikaw naman bata ka. O ano ba malay ko sa handicraft? Mga sirang relo lamang ang kaya kong buting-tingin. Yun lang, wala. Aanin po nyo yan, mga yan, para ano po yan, para saan? Ito? Secret. Secret ko yan. Si tatay talaga, lagi masaya, may secret pa siya. Lagi nakatawa, parang wala problema. Bakit? Meron ba? Maalala ko pala, Norman. Pagkatapos mo itong barnisan, oras na matuyo ang barnis, pakiletrahan mo, ha? Letrahan ko? Oo, pangit kasi sulat ko eh. Hindi magandang display. Pang-display pala. Anong ilalagay ko, tay? Edmond po ba? Pangalan po ninyo? Si Norman, anong tanong? Siyempre naman, kanino pa kayong pangalan na dapat mo ilagay dyan? Siyempre kay tatay. Hindi Ang ilalagay mo ganito. Para bukas. Para bukas? Para bukas? Oo. Yung isa, para sa makalawa. joke lang po, tay. Biro lang po. Ganyan ko pati ang tatay, binibiro mo. Okay lang. Okay lang. Pero mali ka, anak. Ganun din ang ilalagay mo rito sa kabila. Malinaw at madaling basahin. Para bukas. Si tatay, ang hirap talagang hulaan ang laman ng isip. Talagang mahihirapan ka, Angela. 70 anyos na ako. Samantalang ikaw, 33 pa lamang. Oh, narinig mo yon? Norman, pati edad ko, kabisado. Iba talaga kayo, tatay. 1 in a million. Talaga? Pero maiba ko. Nauuho ang biyanan mong 1 in a million. Anong titimpla ko sa inyo? Ipagtimpla mo naman ako yung dating Yung dati. timplada, ha? Yung hindi ko maaninag man lamang ang tao sa kabila. Yung bang nuknukan ng tapang, Angela. Kaubot-uburan ng tapang. Matapang na matapang. Okay, tatay. Tatay, 1 black coffee coming up. Tay, marami pong salamat. Marami pong salamat talaga. Saan na naman? Nananahimik ako dito sa pagkakaupo ko. Yung bang lagay na yun may nagawa na akong kailangan pasalamatan. Meron po, tay. Salamat po at kayo ang aking naging ama. Napakalaking biyaya po yan ng Diyos sa akin, tay. Napakalaki po talaga. Ay, nako. Ayoko ng ganyang nalulungkot, ha? At ayoko rin ng parang medyo may mahiiyak dyan. Ay, kahit sa pelikula, ayoko niyan Ang gusto ko, yung series sa TV ni Vic Moro nung araw. Ay, hindi ko na lang maalala ang pamagat Ano nga ba yon? Wala na yung tatay. Hindi na maikakaila. Tumatanda na kayo talaga. Wala na. Teka lang. Makakalimutin na kayo. Ano nga ba tinamaan ng pamagat na Yan, wag na. Uminom na lang kayo ng kape. Ito ng espesyal na kape ng para sa Vic Moro ng buhay. Ay, salamat. Inumin nyo to. Baka sakal maalala nyo. Malakas pa ako, PJ. Kung paminsan-minsang overtime lang, kayang-kaya ko pa. Ang lagay po ba, tay? Hintayin pa ba ninyong manghina o magkasakit pa kayo? Hindi pa nga ako senior
PJ, yung lalaki, parang mabubuwal. Parang, naku, nabuwal na nga. Tulungan natin, anak. Kawawa naman, madali ka. Kawawa naman siya, Norman. Wala naman siyang sugat sa katawan. Ba't kaya siya nawala ng malay? Payat siya at parang maputla. Sa palagay ko, Angela, napaglipasan lang ng gutom yan. Kawawa. Matagal nang hindi kumakain. Tingin ko, Diyos ko. nalipasan nga ng gutom. Nasobrahan ng pagod sa kalalakad. Katamtaman lang naman ng katawan. Balingkinitan. Ay, ganyang napunasan mo na't napalitan ng damit. Makikita mo, bukas, makakausap na natin yan. Mapahinga lamang at makakain ng husto, ay wala nang problema. Kaso, paano? Dito na lang ba natin siya patutulugin sa sala? Hayaan muna nating makatulog ng gusto. Oo nga, Angela. Bukas, pasok na lang yung isang folding bed dun sa shop ko. Pwede na siya ron, kesa naman nakabuyang-yang yung pobre dito sa tanggapan ng bisita. Bukas, malalaman natin kung anong talaga ang problema niya. Ayan. Sige, kumain ka lang gusto. Ay, sabi ko na't nalipasan lang ng gutom eh. Sige lang anak, magpakabusog ka. Oo nga, pare ko. Mamaya pag-uwi ko galing sa trabaho, pag-uusapan natin kung paano ka namin matutulungan. Oo nga. At kung meron kang kailangan, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin. Sa akin, o kahit sa manugang ko, si Angela. Hindi ka namin pababayaan, anak. Pasensya na po kayo, Tatay Edmond. Talaga po kasing hindi ko maalaala kung anong pangalan ko, saan ako nanggaling. Hindi bali, anak. Huwag mong pilitin. Sa tamang panahon, babalik din lahat yan sa isip mo. Ang lagay po hanggang hindi nangyayari yun, makabibigat po ako sa inyo rito. Hindi problema yan. Alam mo, ang pagkain para sa 5, pwede ring magkasya para sa 6. Napakabuti po niyong mag-anak. Balang araw po, makagaganti rin ako sa inyo. Marunong pala kayong mag-repair ng mga sirang relo. Abay, oo. Marami na nga ako suki. Yung mga nasa stunting yan, puro mamahaling relo ang mga yan. Hinihintay ko na lamang kunin ng mga nagpagawa. Paano? Magpahinga ka na. At kung gusto mo, bukas, tuturuan kitang gumawa ng mga sirang relo. Pwede mong pagkakitaan yung balang araw. Ay, sige na. Magpahinga ka na. Opo. Salamat po ulit. Huwag na tanda. Hindi na. Dahil pagsikat ng araw, bukas, wala na kayo. Para makita yon, wala na kayong lahat. Alas 7 na. Saradong-sarado pa rin ang bahay. Bakit kaya? Angela! PJ! Twinkle! Tatay! Tatay! Angela! Nasaan kayo? Nasaan kayo? Dugo. Sus ko. Angela. Sino gumawa nito sa inyo? Tatay! Tatay! Ang mga anak ko. Twinkle!
Bijay, anak! Sino ang gumawa nito? Sinong hayop ang gumawa nito? Ang dalawang bumbong na kaway ni tatay. Puno ng tugo. Pasan. At ang pangalang nasa ilalim. BJ. At Twinkle. Oh, Diyos ko. Ang tatay ko. Ipinag-iipon niya ang kanyang mga apo. Bakit kayo ginanito? Nasaan kayo na mangyari ito, Diyos ko? Nasaan kayo nang kailangan kayo ng pamilya ko? Oh. Nasaan kayo? Gusto raw niyo ako makausap, Patra. May nakapagsabi sa akin, Norman. Wala ka raw balak idaang man lamang ang mga bangkay nila dito sa simbahan. Hindi ako magkukunwari, Padre. Kung hindi lamang sa paggalang ko sa inyo, hindi ako tutungtong dito. Lalo na sa harap ng altar na ito. Norman, ano nangyari sa iyo? Ano nangyari sa dati mong pananalig? Sa dati mong matatag na pananampalataya? Bakit po, Padre? May ibinuo nga ba ang walang pingas kong pananalig? May napala ba ako dahil sa matibay kong pananampalataya? Ano kasalanan ng tatay ko? Ni Angela? Ni na PJ at Twinkle? Isang malakim na kamatayan sa kamay ng isang taong aming pinagmalasakitan at tinutulungan. Yan ba sinasabing maalam at makapangyarihang Diyos? Ikaw! Nandaralyan sa altar at sinasamba sa lahat ng lugar. Nasaan ka nang nasa pigit na kamatayan ng mga mahal ko sa buhay? Nasaan ka nang kailangan ka nila? Nasaan ang awa mo at kalingang pangako mo? Nasaan ka? Siya po bang tatay ni Twinkle? Ang tatay ng kaibigan ko? Ako nga. Ano kailangan mo? Pati ba ikaw nagpupunta rin sa simbahan ito? Araw-araw po. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Nagpapasalamat? Niloloko mo ba ako? Isa kang pulube. Namatay sa sunog ang pamilya mo. Naiwan kang bulag. At ngayon, kung hindi ka lilimusan, hindi ka mabubuhay. Anong dapat mong ipagpasalamat sa Diyos na sinasabi mo? Dahil buhay pa po ako, Mang Norman. Dahil hindi man ako nakakakita. Tama ko ang pagmamahal ng kapwa ko tao. Katulad po ng ginagawa noon sa akin ng anak niyo. Mang Norman, noon po bang ipako sa krus ang anak ng Diyos hanggang mamatay? Pinalusahan po ba tayo ng Diyos? Nag-iisa po niyang anak, pinahirapan, binalusahan at pinatay, kahit walang kasalanan. Diyos po siya na lumalang sa ating lahat. Diyos na nagpahiram sa atin ng buhay. Talaga po bang mas masakit ang naranasan niyo, Mang Norman? Talaga po bang mas nasaktan kayo? Pakiusap, Mang Norman.
Hayaan po ninyong maipasok sila ng simbahan. Hayaan niyo po silang mabendisyonan at mapagmisahan. Ako lamang po ang bulag, Mang Norman. Hindi po kayo bulag. Hindi po ba? Hindi po ba? Mang Norman? Tumimo sa puso ko't kaluluwa ang mga katagang yun. Mga katagang binitiwan ng isang paslit na walang paningin, ngunit malinaw na nakakakita sa tunay na kahulugan ng pananampalataya. Inampon ko si Boyet, itinuring na anak. Isang walang kupas na paalala sa minsan kong pagkabisala, sa munti ko ng pagkalikaw. Lagi nating isaisip na kailanman ay hindi tayo pinababayaan ng ating Ama. Lagi siyang naririyan para sa atin. Naghihintay lamang siya na tayo ay pumasok sa kawan at tuluyang magpasakop sa Kanya at sundin ang kanyang kalooban.